Now, yang ibutang diri nga ISBN standard number. Okay. For purposes of evidence, the other party has the right to examine the documents. Ladies and gentlemen, introducing our affirmative side na mupamatud sa 20 minutos nga si San Pedro mo ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church sumala sa Biblia o referensya. Atong ihatag CFD Catholic Faith Defender Reverend Father Derwin Gitgano. Introducing usab ang ato nga negative side usa ka evangelist from Manga District at Bilaran City, Bohol. Sa iyang religion, Hebraic faith, worshippers of Yahweh in Yeshua Hamashiach. Atong ihatag sugaton sa mainitong pagganop Brother Ismael O. Bahinting Sr. And now, exactly 6 o'clock, the debate starts with the affirmative side. Ladies and gentlemen, introducing Reverend Father Derwin Gitgano, 20 minutes for the affirmative side. The debate now starts. Mayong hapon kanatong tanan, katawhan sa Dios nga uhaw sa kamaturan. Aging pagtimbaya sa itong pinangga kay Suon si Brad Ismael Bainting atong negative side ug mao kini ang atong pagkabayluan karon. Si San Pedro ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church base sa Biblia o referensya. Ato pa manandungan nga dunay usa ka main idea niini. Kasi San Pedro unang Santo Papa. Dili ang dailugon namo nga siya ba ang nagtukod sa Church of Rome, dili namo ay topic. Siya ang unang Santo Papa. Mao nay main idea karon. Kung musimang niya na ang pangutana, di angay tubagon naman na sa atong rules, one of the rules. Karon, dili pud ang debatihan nato niini ang tinuod nga simbahan. It is not about the Roman Catholic Church. It is not about the true church. Kung sa atong gidaylugan karon, si Pedro ang unang papa. Period. Si Pedro unang Santo Papa sa simbahan. Mao na ang atong fokusan karon. Mahimo tag thesis o sa raman jud ka main idea, dili man daghan. Ang among gidaylugan karon dili pod kabahin nga niadto pas Rumas Pedro. Di mo na mga atong tima ron. Niabot ba siya gwa? Kumungutan na gani siya niabot ba si Pedro sa Roma? Di na mo'y tima. Ang tima karon si Pedro ang unang Santo Papa sa tinuod nga simbahan. Amen? Amen. Dili sad ni dialogue kabahin sa civil status ni Pedro. Minyo ba or dili? Ato nang klarohon mga pinangga nga mga igsoon. Ang atong dialogo karon nagapunting lang sa usa ka main
idea nga si San Pedro ang unang Santo Papa sa tinuod nga simbahan. Amen? Ang dialogo sad, wa kini magpunting, no? Sa mga papacy na nag-abusar sila katungdanan. Kundi, nagapunting lang ni sa usa ka tawo nga mao si Pedro, unang Santo Papa sa simbahan niya Katoliko. Karon, ganong nitindog man ta niini karon ug nagpamatuod nga si San Pedro unang Santo Papa. Sumala sa itong prueba, sumala sa Biblia o referensya. Una nga katarungan, pinangga nga igsuon. Sa Genesis Kapitulo 17, versikulo 5, akong basahon, niingon si Yahweh, Abraham, sukad karon, ang imong ngalan dili na Abraham, kundi Abraham na. Kaya gihimo ko man ikaw nga amahan sa tanang mga nasod. Giusab sa Dios ang ngalan ni Abraham ngadto sa Abraham. Ug sa ituyo sa Dios sa pag-usab sa iyang ngalan aron mahimong amahan sa tanang mga nasod. Dili amahan sa usa ka nasod. Unsa to? Amahan sa tanang mga nasod. Mauna ang hinungdan nganong giusab ang ngalan ni Abraham ngadto sa pagka-Abraham. Amen. Si San Pedro giusab-usab sa Dios ang iyang ngalan. Atong basahon ang San Juan 1:42. Angan ni Pedro, dili Pedro. Angan ni Pedro, Simon. Apan unsa man ang gisulti ni Kristo sa San Juan 1:42. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus. Pitutok si Jesus kaniya ug mingon, ikaw si Simon, nga anak ni Juan. Apan sugod karon nganlan ka nag Pedro. Nakabantay mo, kinsay nag-usab sa nga ni Simon? Ang Diyos, ang anak sa Diyos, nga mao si Kristo. Sa Old Testament, ganong giusab sa Diyos ang nga ni Abraham. Ngadto ni Abraham, ngadto sa pagka-Abraham, o sa tuyo sa Diyos, aron mahimong amahan, dili sa bibilakan nasod, kundi sa tanang nasod sa tibuok kalibutan. Therefore, niini lang nga maong biblical nga pasukaranan, masabot na nato. Kasi San Pedro kay giusabangan na himo siyang amahan sama ni Abraham, amahan sa tanang kanasuran. Amen. Nagkaroon diri sa Roma Kapitulo 4 versikulo 6, ningon ang ato Ginoo pinagi ni San Pablo, si Abraham mao ang espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Dios. Unsa ang sinugdanan niini? Ang pagkausap sa pangan ni Abraham ngadto sa pagka-Abraham. Amen. Sa samang paagi mga kaigsunan, ang Santo Papa, si San Pedro, sama ni Abraham, nahimong espirituhanong amahan sa tanang mutuo kaniya. O si Pedro, dili na to malalis nga giusab ang iyangan gikan sa pagka-Simon ngadto sa pagka-Pedro. Kusga, para makadungog ang akong pinangga nga igsoon. Pedro! Kasamang paagi gihimo ni Kristo sa Dios si Abraham nga Abraham kay espirituhanong amahan pinaagi sa pag-usab sa iyang ngalan. Amen. Sa samang paagi, sa samang katarungan pinangga nga igsoon. Ang unang giusab ngan sa 12 Apostoles kinsa man? Pedro, Simon. Si Pedro, therefore una siyang Santo Papa. Una siyang amahan kanatong tanan nga ni adinhi karon. Amen. Ang akong pinangga nga igsuon kay negatibo man, kinahanglan iyang pribahon. Yawa usba ang ngahan ni Simon. Kaya kung wa pausap ang ngahan ni Simon, sakto ang iyang pagsupak-supak karong gabi una. Apan kung di niya maluad nga ang pagkausap sa nga ni Pedro, nagpabilin nga dili matarog ang atong basihanan sumala sa balaang kasulatan.
Amen? Ikaduhang rason yung gitawag siya amahan. Ato sa i-define ang term Pope. Kay ang masabda. Okay, niya standard difference mga kaigsunan. The word book, encyclopedia. Kay hilig man niya kung pinangga may igsoon o etymology of the term. No. Ang gigikanan sa mga pulong. Ningon din sa page 586. Pope is the title of a spiritual ruler of the Roman Catholic Church. Kung sa ito papa, spiritual leader. Kung sa si Abraham, espirituhanong amahan. Maulit na ang papa. Nahimong espirituhanong amahan. Unsay bukat nga rason, giusab ang ngalan ni Simon ngadto sa pagka-Pedro. Ato pagpakan si San Pedro. O mo na theological meaning base sa Biblia. Amen? Ikaduha nga bugat nga rason, mga kaigsunan. Mora ni duha ka rason. Di ba niya? Duha ka bugat nga rason nga nung nahimo siyang amahan atong tanan. Una, giusab ang iyang ngalan. No? Ikaduha, ang divine appointment. Ang pagpili gayon ni Kristo kaniya. Asa mabasa na? Ni adinhi sa San Mateo 16, ato dyan yung basahon mga kaigsunan. Aron mo tuhok sa tagsa-tagsa na to kakasing-kasing. Naingon din si Jesus na mutana, apan kamo, unsa may inyong ikasultikin sa manako, o mitubag si Pedro, ikaw mo ang Mesiyas ang anak sa Diyos kabuhi. Giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayon, Simon, nga anak ni Jonah. Kay kining maong kamatuuran wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong paagi. Ang akong amahan, ang nga atua sa langit mo'y naghatag kanimo niini. Kung sa sultihan ko ikaw si Pedro. Pabingon siya, ikaw si Simon. Consistent kayo si ang Ginoo. Ikaw si Pedro, o ibabaw dining bato, tukuron kong akong simbahan, o bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Igahatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili ko usab sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot ko usab sa langit. Ang una, ikaduha nga rason nga bugat kaayo biblically, theologically, nakadawat siya divine appointment. Dili ang pag-ad ko ng Roma mo nakapahimo niyang Papa. Unsa nakapahimo niyang Papa? Ang pagkausab sa yangan. Amen? Ikaduha, ang iyang divine appointment. Ang makadawat na Yahweh makaigsunan sumala sa balaang kasulatan sa Isaiah 22, 21-22. Suluban ko siya sa imong bistik o baksan ko siya sa imong bakos. Unya itugyan ko kanimo ang mga Yahweh o mahimo ang imong gahom o mahimo siyang amahain sa lumulupyo sa Jerusalem o sa Huda o isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. So makadawat tig Yahweh mahimong amahan. Unsa may etymology sa term Pope? Atong padayonon. Ningon dinhi, the word Pope comes from the Latin word Papa. Unsa day meaning Pope? Papa. Sa Latin, Papa, which means Father. Amen? Mother. Nakaroon, nakadawat ba siya Yahweh? Si Kristo mismo ang nihatag kanimo. Ikaw, Pedro. Ibabaw nining bato, igahatag, tuguron ko ang akong simbahan, o igahatag ko kanimo ang mga Yahweh. Nya sa Isaiah 22, 21-22, ang gaan ni Yahweh mahimong Papa. Therefore, dili sayo ang pagtawag niya nga unang amahan, unang Papa. Sa duha katanungan. Una, giusab yangan. Ikaduha, dili malalis nga nakadawat siya Yahweh. Kinahanglan na akong pinangga nga igsuon pamatud-an niya. Gawa-dawata ni Pedro ang Yahweh. Kay kining among tima dili ni mo baro. Pero kung di ni siya kapamatuod nga dawata ni Pedro Yahweh, iyang gidawat nagpabiling wa matarog ang duha ka haligi nga akong gipabarog karon. Amen. Nakaron
Kaya nahimo naman siyang amahan, asa man siya mahimong amahan. Atong basahon ang unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Atong basahon, mga pinangga na igsuon. Naingon din apan kung malangan ako, kining sulata mao'y magtudlo kanimo, kunong saon nato sa pagkinabuhi diya sa balay sa Dios, diha sa panimalay sa Dios. Ono Timoteo 3:15 kay simbahan diay panimalay sa Dios. Mateo 16:18, ikaw si Pedro, ibabaw ni bato, tuguron ko ang akong iglesia, ang iglesia may panimalay sa Dios. Lisod mo kay panimalay way amahan. Kanus asya na himong amahan, siya diyang gitukod ni Kristo ang simbahan. Gihatag niya ang Yahweh sa pagdumala. Amen? Ngandong nahimo siyang unang amahan, unang papa sa simbang Katoliko, giusab ang iyangan. Pero wag kani mabasa nga wag mausab iyangan, nagpabiling nagbarog ang atong affirmative side, mga kaigsunan. Amen? Kinahanglan mingon siya gawa usbangan ni Pedro. Simon ng gihapon hangtod karon. Amen? Kinahanglan ingno niya gawa kagawat og Yahweh si Pedro. Kana likon kay na pagsupak-supak ining topic na to karon. Pero kining duha ka haligi di gali niya matandog na mapara siya sa abong haligi nga duha nga akong gipabarog karon gabyon. Ang among dialogo dili sa pagka-civil status ni Pedro. Binyo ba siya dili? Dili na mo yung among topic karon. E kung mauna, nag-apply din siya sinuma sa PSA. Dili sa ni, gabahin, imong tanaw niya kung naka-adto ba siya gruma. Before pa siya naka-adto gruma, giusap niya nga. Papa na siya. Ano man, giusap ang iyangan. Amen? Kung di ganit niya malukap pa ang atong fondasyon nga duha ka ligi, nagpabilin kini natindog karong gabi una sa inyong atubangan pinangga nga mga igsuon. Okay? Una, ang basihanan na to sa balaang kasulatan. Ari na butang sa ligon kaayo yung mga kamaturan. Dili gapon sa The Word Book Encyclopedia, page 588. St. Peter is called the first pope of the Roman Catholic Church. Okay? Naagapon sa referensya. Unsa? Biblia o referensya. Di na ni umingon siya na the first pope si San Pedro, kinsa may unang sa tabapa, kundi siya. Kinahanglan mo gamit siya standard reference, dili sa iyang kaugalingong hunahuna lang. No? Kaya kung sa iyang kaugalingong hunahuna, all opinions are equal with the absence of evidence. Si San Pedro, first among equals. Kung sa San Pedro, first among equals. Kaya sa list of apostles, sa Matthew chapter 10, verse 2 to 4, atong basahon. Mao kini ang nakasulat mga kaigsunan sa lista sa mga apostoles. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha katinunan o gihatagan niya sila gahom sa paghigilin sa mga yawa o pag-ayo sa tanang mga masakiton o balatian. Mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Gibutangan jud ni Mateo og una si Simon nya ginganlag Pedro. Kaysa na kuna? Simon naging Kung masuloy mo barangay hall, kaysa may maguna sa kanabitang barangay officials. Ha? Ang kapitan. Di pwede nga nasubos ang kapitan. Sa chronology of order lang, diri sa list of apostles, nag-una si San Pedro pasi ni San Mateo. Amen? Kasi Mateo may nagsuwat ani. Apostol mo po siya. Pwede untag, siya mauna. Last 2 minutes. Last 2 minutes na. O niya, dili lang si San Mateo ni ini. Si San Marcos usab sa Marcos 3:13 katos 19 nag-una gyapon sa list of the apostles si San Pedro. Dili lang po si San Marcos. Apil na nini si San Lucas sa kapitulo 6 versikulo 12 ngantos 16. Tulunin ka mga evangelists. Nga
Ay, kaupat, tabay kaupat. Acts of the Apostles chapter 1 verse 13. Nag-unang gapon sa lista si San Pedro. Kung sa mga kaigsunan biblically, the primacy of Peter. He is the first among equals. Kung sa si San Pedro, siya ang nag-una. Taliwala sa 12 ka-apostoles. Balik ko na ko, katawan sa Diyos, ang among topic karon kay 2 minutes na lang. Si Pedro ang unang papa. Duha kaligi, kinahanglan balion niya. Kinahanglan tumpagon niya dong kaligi. Una, kung sa itong unang kaligi, Iusopyangan. nausap ang pangalan ni Pedro. Unang nahimo siyang amahan sa tanang nasod sama ni Abraham. Kinsay nag-usab sa ngan ni Abraham? Ang Diyos. Kinsay nag-usab sa ngan ni Pedro? Ang Diyos. Apan supakon kini sa dili Diyos. Karong gabi una. Unang ngialipay ko ni as Pastor Archie, hilig kinig Diyos. Usa amo supak sa tinuod ni Diyos, delikadong supakon ni Pastor Archie. Kay Diyos na kita. Amen? Unang katauhan sa Diyos, ganiya din karon 10 seconds. ikaduhang katarungan, divine appointment. Kung sa sign Four. doon na kadawat sa divine appointment, nakadawat sa Yahweh. Ang makadawat ng Yahweh, Nine. mahimong papa. Duha, kahaligi sa pagpamatuon. Time. And atong ihatag ang 20 minutos nga pag-alig-ig sa 20 minutos nga gipundar ng mga katarungan na Reverend Father Darwin Gitgano. Ayagon kini sa nagpuntaog ng mga pangutana ni Pastor Ismael Bainting Sr. You have the floor. Salamat. Unang pangutana, Pari Darwin Gitgano. Premise. Nagamit ka sa Genesis 17:1. Dito na-mention ang tulong Abraham nga letra por letra isulti sa Biblia. Ab, Father, Raham, many nation. So naa mabasa nga Abraham, Father of many nation. Nga imong gitugbangan ginamit ang Juan 1:42 nagikan sa Simon na himong Pedro. Kung basahon nato ang Biblia, wa man ko'y nadungog nga ang Simon nahimo kung siyang amahan. So ano ka sa versikulo? The moderator would like to remind question. Okay. Pangutana, nag-previous pa ko. Pangutana, kinsa may nag-ingon? Expired. Proceed to the next question. Reminder, interpolator, direct to the point question. Bro. Okay. Naulot ni mong balikin. Thank you. Question number 2. Sunod nga pangutana. Okay. Mr. Moderator, Rolling. Ah. The question has consumed for 1 minute. So the speaker has 1 minute to answer. For response na po, Mr. Remark Moderator. or answer to the unfinished question. Muna nga, ang atong foundation nga giusab ang ngalan ni Abraham, giusab sa ngalan ni Pedro. Muna nga, ang tupag na to niya na, gawas nagwakos pa. Ito na may parallelism sa Bible. Manang sa New Testament, mayo kay siya nana. Kung maminaw mo niya, mayo kay nagparallelism. So muna nga, atong iparalel, ang pagkausab sa ngan, muna'y pasabot nga doon na siya katungdanan nga special, pinangga nga bayinting. Answers consumed. Proceed. Question number 2. Migamit ka man sa Matthew 16:18. Base sa imong gisulti, imong gisugaran nga siya nahimong amahan. Pangutana, diha sa maong teksto, ato ba nag-ingon ba siya nga siya mao ang amahan o ikaw ray nag-ingon nga siya amahan? Salamat kayo, bayinting. Igamit na ko ang Mateo Mr. Moderator, Okay. You have delivered your question and the ball of responsibility is on the right side. You have 1 minute to answer. Okay, kung mubasa ta, kinalan mo sabot ko ta. Kasi rin mubasa ta niya may sabot-sabot. Wala nga, klaro kayo, nagbasa ta, o gatong gisabot. Ihimo na tong parallel si Abraham,
ug si Simon. Nya giusab ang iyang ngalan. So, unang haligin ako ha. Gawas lang kung wa usba ang ngalan ni Pedro. Di ka Simon, ang mabiling Simon. Mas special kaayo ang pag-usab sa ngalan sa usa ka tawo ug ang Dios pa jud ang nag-usab. Dili si Father Darwin. Amen. Dili ang mga Hudeo. Amen. Ang Dios nga nagpakatao ang nag-usab sa ngalan ni Simon ngadto ni Pedro. Question number 3. Mr. Moderator, mo object ko sa tupa. Objection. Okay. Reserve all your opposing remarks during the rebuttal. Proceed to question number 3. Ito na naribata. According sa atong rule, Mr. Moderator, kung ang tubag categorical, kinahanglan tubagon categorically. Kaya nga, ang akong objection mauni. Nangutan ako categorical. Ang akong categorical question, igamit niya ang Matthew 16:18. Niya iyang giingon nga si Pedro. So what's your categorical Ang question? akong categorical question mauni. Sa teksto, wa may mabasa nga nahimo siyang amahan nga nagingon. Ang na. Ang maong gibasa, kinsa may nagsulti nga si Pedro amahan. What is the Ikaw o ang bersikulo? Okay. Una ang categorical. The moderator would like to explain the meaning of categorical question. Categorical question shall be answered by yes or no. Kan ang imong pangutana matubag yes or no, dili. If not, proceed to question number 4. Sunod pangutana. Diha sa 1 Pedro 5:1, nagpailaman si Apostol Pedro nga siya elder. Sa I am elder. Mismo si Pedro nagpaila nga elder. Tito 1:5 ang magdumala sa iglesia tawag elder. Santiago 5:14. Question. Ang pangutana. 1 minute. Ang pangutana. Kaya nagpaila man si Pedro nga elder. Pangutana. Nagpaila pa po si Pedro nga siya santo. The 1 minute rule has expired. Remarks for 1 minute. I would like to remind the interpellator direct to the point question. The right side is giving out the floor to give remarks. Whether or not you have to answer or not, you have the 1 minute rule. Sunod pangutana. Ano sa You have 1 minute. Expired na 1 minute. More reflection ko. Proceed. Sira kaurot imo 1 minute. Ni na ni namutan naman ko siya nga niangkon pa si Pedro nga amahan sa ni kaayo. 2 Pedro unang Pedro 5:13. The church here in Rome, she is your sister in the Lord. Sends you her greeting. So that's my son Mark. Iyang anak ko no si Marcos. Hindi man ni biological nga anak niya. Spiritual father siya. Implied din kaya mga anak si Marcos, hindi nagpakonsider siyang amahan. Time. Question number 5. Direct for your question. Gamit yung encyclopedia na nag-ingon nga si Pedro Santo Papa. Ang maong encyclopedia nga imong gigamit. Nagkuha pa na siya kasayuran dito sa first century dito si Pedro. O siya rin ka-istorya nga si Pedro Santo Papa. Salamat. Inakuhaan. Kung naminaw lang ka, gikan pag sa Old Testament akong ikutlo. Genesis 17:5. Ang iyang gamit kay ganina Mateo 16:6. So, wa mata magpamatuod sa usa lang ka teksto. Pero ang iyang mga pangutan-anan murag nag-focus sa usa ka teksto. Nag-focus ta sumala sa Biblia dili kay usa ka teksto lang. Atong balikon ang atong topic, sumala sa Biblia dili og sumala sa teksto ra. Amen. Biblia og referensya pinangga ngayon. Sunod pangutan na pinangga. Question number 6. Maka-object pag-usapan. Time is running. Proceed to question number 6. Okay, sunod nga pangutana. Sa dihang nigamit ka og referensya, matod panimo, miingon ka nga gikuha dito ang wording sa imong encyclopedia nag-ingon nga si Pedro Santo Papa. Ang maong wording dito man nakuha sa Biblia ingon magka dito. Asa man sa Biblia nga miingon ang mga apostoles nga kauban ni Pedro nga si Pedro Santo Papa. Una, oni angay nga wa masabti sa kupinangga. Nga nahimong papa si San Pedro dili tungod sa chismis mga apostoles. Nahimong papa si Pedro kay giusab iyangan. Ikaduha nga nung nahimong Santo Papa si Pedro,
because of divine appointment. Bisan pag way apostoles mo tawag niya Papa, dili na man makaingon. Posible mo tanin na ko sunod ron. Ya si Pedro, mabasa ba nga ni Angkol siya Papa? Dagang po ni Angkol niya sa dipulog nga, Master po, nahimo na po silang Papa. So, ang duha na dyan kaligi ba iting? Fokusin na dyan na. Kaya kung mabalik na nimo, musurrender ko nimo karong gabi una. Pero kung di na nimo mabalik, surrender na mo. Di mo na yung marulan. Question number 7. Sunod pangutana. Migamit man kag referensya nga encyclopedia. Wala man ko'y nadungog. Litra por litra imong gilitok si Pedro Santo Papa. Wala man ko'y nadungog. Sunod pangutana. Nakailaw pa ka. Kung tinsay, nakahibaw pa ka. Kung tinsay unang tao nga naghingalan nga si Pedro Santo Papa sa Roma. Nakahibaw pa ka o wala? Okay, Mr. Moderator, ang pangutana nga natubag, dili na balikon. Lana sa rule number 11. Okay. The question is repeated more than once. That's in rule number 11. Proceed to question number 8. Warning violation. Rule number 11. Objection, Mr. Moderator. Na wala, dili ito maoy pangutana kung ganyan, kanto na pangutana. Iyon ko sa pangutana, nahibaw ba ka kung kinsay ngalan sa unang tao na maoy nag-istorya nga si Pedro Santo Papa sa Roma, kaya wala man tayo mabasahan sa entire New Testament. Mauna tumagon, nahibaw ba ka? Wala. Nahibaw ko. No? Nahibaw ko kinsang sa tupapaha ang unang nigamit sa term Pope. Pero nauwahi na ang paghingalan sa official possession. Sama good sa Pilipinas, naguna ang nasod, nauwahi ang pagngas Pilipinas. Ang iyang huna-huna, nga sa paghingaan mo ko'y pagtumha. Yes, ako. Sa diha na yung paghingaan sa Pilipinas, diha na ito ng Pilipinas, pwedeng. Ang iyang divine appointment diha na, nauwahi lang ang official naming. Amen. Di po na ko'y nakapabalaan ang paghingaan, di po na ko'y nakapasatupapan niya, benteng. Balik ko na ko, ang nakasatupapan niya, una, giusa pagyangan. Ikaduha, Divine appointment. Pero yung mga pumunta na, wajud ka focus sa duha kaligi. Aliho ba yung focus sa duha kaligi? Yung pagtukod o galaing haligi. Question number 8. Number 9. Giveaway na lang ko sa kung time sa question. So, Palihog, dili na to panabian of singgit. okay, the moderator observes that the interpolator did not consume the 20 minutes for the interpolations, and so let's proceed to the speech on the negative side. Ato matagan o 20 minutos ang atong speaker in the negative side aron iyang ipasupot ang nagbuntaog nga mga argumento pagbulintang sa nag-aso-aso nga mga pamahayag o mga ebidensya ni Reverend Father Darwin Gitgano. Atong yatag 20 minutos, negative side, Pastor Ismael Bainting Senior, 20 minutes. Kaganiha may gamit siyang Genesis 17:5. Litra por litra ang kahulugan sa Abraham, father of many nations. Igamit po siya Juan 1:42 na si Simon himong Pedro iyang determinuhan og amahan. Dito sa Genesis 17, litra por litra amahan babasa. Pero sa Juan 1:42 wa kay amahan. Ang ako rin yung katpang mo ikapumok-pulong para mahimong amahan og si Pedro. Siya rin nakapupok ni Pedro. Wa mo ingon ang bersikulo. Sunod, may gamit siya Matthew 16:18, divine appointment. Bisan pagkapila ma-divine ma-appointment niya, wakit mag-ingon ang mga kaupang apostoles, kakagihatagan siya o kagahong o divine appointment. Buhok na si Pedro, never na mo madungog. In fact, akong giingon nga si Pedro nagpailagan siya ng enter. Ani ang akong negative nga punto. Dili buhok si Apostol Pedro, tungod kay wala siya manudlo nga muingon siya buhok
hinuon diha sa libro nga iyang sinulat nga 1 Pedro 2 Pedro diha sa 1 Pedro 5:1 nanudlo siya nga siya elder. Aniya ang New Good News Bible nagingon, I who am an elder myself. Sa iyang kaugalingon na yun mismo nga inyong gihimong po by terminology ang mismong dagtungod wa yun mag-ingon nga siya po hinuon ang iyang giingon elder, ang pulong elder from the Greek word presbyteros o nagkahulugan ginong magulang, dili amahan. Balikan ko ang pulong Asa mabasa? Asa mabasa? Asa mabasa? Asa mabasa? sa Mabasa nga magulang meaning sa The po. time, please suspend. Atong gihangyo nga debate ni duha lang gyud ang atong mga main actors. Kita wa tay appeal as main actors. So please, atong respetuhan ang atong speaker. Proceed with your speech. okay, balikon ako. Wala yun mangistorya ni manudlo ang mga apostolis bisan mismo si Apostol Pedro na si Pedro santo papa sa Roma, wala. Diin ang itudlo ni Pedro siya elder. Sa Bibliang Katoliko diri ang gigamit sa 1 Pedro 5 mahitungod sa elder diyon sa paghubad ingon sila pare aniya gyud ang ilang Biblia Katoliko, Biblia sa Kristohanong kadiningban. Kapitulo 1 sa 1 Pedro 5:1 nakigsulti ko karon sa inyong mga magulang sa ko wa sa mingon ko. So ang word nga elder dito sa English it is being translated in the Catholic version as magulang, not pare sa mga bersikulo, not book. So in the lips of reading the scripture that he testified and he also taught using the term that he is an elder, not book. So kung gusto tayo magpatunog na maturan 1 Timoteo 3:15 katong original nga iglesia haligi o sumaranan sa kamaturan kung ato ta malugat wa kimiingon na si Pedro po ang miingon po pero among liwati ang ako lang mga pare maro kiniingon po wagi wala siya man kingon ang mga bersikulo nga gibasa wagi magkatapahan si Pedro sunod dili po sa Apostol Pedro tungod kay bisan pag tabukon kanang mga teksto sa Biblia gagigamit sa akong gatbang dili makapapo katong mga teksto nga gigamit tapok na to kung tutapok inigtabog na kita na sayod nga apil na sa nasayran sa mga apostolis sa mga magtotoo kani mga teksto ha pero bisan pa apil tapok ko na to sa gihapon wa gyud madeklarar wa gyud usa nga nag-ingog po kinsa nag-ingog po ikan kagud sa iyang taong ba wa gyud tawo magagika sa Biblia siya ko'y nag-ingog po ni Pedro karon nga po na ang Biblia wala mag-ingog po wala magtudlo wala mag-ingog ni Pedro nga po siya ra ang tapang nga nag-ingog po ni Pedro sunod ikatulo dili Pope si Apostol Pedro o wala gamita sa mga apostoles niya sa New Testament nga si Pedro nga Pope Father tungod kay violation ang pagtawag po sa usa ka relihiyon religious leader base sa kitudlo sa founder sa original nga iglesia na si Yeshua ata anak ko kay term ngayon. ang Yeshua usa ka Hebrew name ang Jesus Espanyol dinhi kitudlo nato mabasa ug dinhi sa kalibutan ayaw tawag ka si bisan kinsa nga amahan daw sara ang inyong amahan nato sa langit. Sa Biblia igamit ang term nga amahan sa kapamilya na word father daghan. Sa Biblia gigamit ang word amahan sa kaliwatan si Abraham amahan sa daghang mga nasod tungod sa kaliwatan. Pero kung maghisto tagadig religious leader tungod kay ang religious leader nagpatula siya tinuhan pagtulunan o kung magpatawag kag amahan ang amahan lamay tag-iya o tinugdan anang pagtulunan mao nga ang tingod nga tawag amahan ang ato lang lagi itong amahan dili ni bisan kinsa violation o ebidensya nga ng violation wa giusa na may gamit sa mga apostoles nga siya amahan Pedro amahan Pablo amahan Juan ang kinsa man you can never encounter the term father as being used by one of the apostles wa gid kita mga kaigsunan busa kisara ita ang istorya katong yang libro nga encyclopedia katura pong libro nga encyclopedia maura po nga istorya mga kaigsunan pila na time na to number 4 13 minutes 13 minutes sunod ngayon violation ang pagtawag og Pope ang Papa o Father sa Matthew 5:3
kay balikon ko. Basta tawgon ganig amahan o sa religious leader, imong gikuptan ang pagtulunan gikan sa langit ng amahan. Ang amahan ay amahan na ng pagtulunan at tinuan. Ay ang amahan ay pwedeng tabong amahan. Yan ang tinuan. Pero tao na gani yung amahan as a religious leader, itirahan niya ang mga parisyo. Ayaw ka mo pagpatawag amahan kay religious group ang parisyo. Pang religious group dili pwede. Mao nga akong gikaingon nga mga apostoles wa gyud bisan usa nga naggamit og term amahan kay pang religion dili pwede. Unsa gitudlo? Presbyteros. Unsa ang presbyteros? From the root word presbos, Greek word presbos, meaning old. Old is an adjective. Elder is a comparative adjective word. Not superlative, not positive in grammar, but comparative adjective. Iyang gisulti, elder magulang. Pero iyang gisulti sa unggat bang amahan. Huwag din mag-ingon, magulang na ang ingon. Pero siya amahan. Ya di ko takabasa. Di ko takabasa. Kung atong basahan sa Biblia, di ko takadungog. Ang atong madungog kinaay po, sa iyang baba, sa iyang gisulti, dito takadungog. So yung reference ng pagkakas. Pero balik na sa mga tao di sa Biblia. You can never heard one of the apostle teaching, but one of the apostle can be called pope, can be called father, because calling father in a religious group is violation to our heavenly Father, because he is the only father to that religion that he is the first. So mga kaisunod, sunod karon ang punto mauni sa religion. Unsay origin sa pulong po? Isa-isay na ganiha ang etymology nagkahulog father. Daghan kayo. Karon nganong naamay father? Nganong naamay father? Aniya, ang pulong po o father na gigamit sa Roman Catholic Church, ideya kinigikan sa pagan Mitraich religion. Ano ang referensya? Natanan akong referensya din ikidala sa pagpasaonan sa punot, natanan. Sa The Catholic Encyclopedia Volume 10, page 402, article Mitraism, copyright 1936. Mitraism, a pagan religion consisting mainly of the cult of the ancient Indo-Iranian sun god Mitra. It entered Europe from Asia Minor after Alexander's conquest, spread rapidly over the whole Roman Empire, and at the beginning of our era reached its zenith during the 3rd century and vanished under the repressive regulations of Theodosius at the end of the 4th century. So kining Mitraich religion, magano? Unsay makuha nato sa Mitraich religion? Dugang pa sa usa ka encyclopedia nga kung basahon. Nagingon, Toller's Encyclopedia at volume 21, page 632, article Sunday, paragraph 3, 1996 edition. Nagingon. Objection, Mr. Moderator. Notebook naman lagi na. Objection, Mr. Moderator. Encyclopedia. The basis of objection. Ang ako pinanggang igsuon, negative. So di siya mo pamatuod og laing haligi. So ang duha ka haligi jud nga giusab yangan og naka-receive siya divine appointment. Mo na fokusan nga wa jud siya maka-receive unta og divine appointment. Naghimo naman siya ikatulo ikapat nga haligi, Mr. Moderator. The moderator rules that it's part of the entirety of his presentation. Reserve all your questions during the 20 minutes. Proceed with your discussion. Kuman naman ko na kung kuba, haligi do ha? Ano ba tayo? Kasi kung balik-balik na kuba naman. Sige di ko patindo. Knock out naman to sa mga punto. Sa patayon ko. You have 10 minutes. Proceed. 10 minutes. So, ang nahitabo nga ay piikan ni Lechon nga bisod. Matod pa sa Toller's Encyclopedia kung ibasa, Mitraism Rich Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, nag-isgot na siya pagan religion. Wata mag-isgot og other religion ini ang Kata time sa objection. Okay. Nag-isgot naman siya og pagan religion. O niya, di man siya affirmative. So di siya angay mo pamatuod sa lain. Ay katungdanan, negative jud. Pagkuba. Okay. Focus jud sa duha ka haligi. Pagtupod og laing haligi pinangga. The speaker in the negative side has his own style on how to prove his side. Let's give him the chance to prove that the affirmative side is wrong. Reserve all the questions. Proceed. Salamat. Ano nagka-object ko na ganiha, di ko ka-object. Kapila na, kaduha ng ka-object. Dayon ko, matod pa diri, nagtudlo nga ang popular nga religion Mitraism, padayon man niya. Lisod sa Roma,
200 BC. Sa ato pa, kaniya kung ibasa ang maong referensya nga kining Mitraic religion, balik mga 500 ka tuig, naglukop sa Roman Empire. Objection, Pero Mr. di ka tuloy Moderator. Mr. Moderator, Ay, topic. human na lagi ko gupa sa imo, ha? Objection, Mr. Moderator. Sila sa balik-balik. Ado na mo kay katungod mo check pinangga nga bayiting. Oh, kung nagupat na nimo anong di na magka-focus sa duha ka ligi, nagtukod na magkaglain. Diri sa kuan, oh, dili mo gawa sa tema. Nagisgot na siya upright religion, pagan religion, mo pala tema. Focus ka nga si Pedro unang papa. Pagkuklo diag mga referensya di kay sing sulti-sulti lang. Wa may standard reference. Pagkuklo standard reference, dili siya unang papa, ikaduha siyang papa. Pero maguba ning unang una ug ikaduha na kung haligi pinanggang ente. Ay pagpatuod og mga Hebraic religion, apos mga sa ubang religion. Focus na ko kay kita may nagboxing ron. Ayaw pagitag laing kontra. Okay. Mr. Moderator, kaganihan di ko ka-object. Karon sige na sa object, gidawat ninyo. Mga nilapas ng Dapat kita mga disabutan. Suspend the time, paliw. Okay. Ito ko Okay, yeah, stop. Okay. Take note, the main issue of the debate, pamatugdaan nga si San Pedro mao'y unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. Okay. Now, imong gipadayag kining kabahin na sa pagan religion. And you want to prove that it is relevant to your main point nga mo prove ka nga si San Pedro mo'y dili unang Santo Papa. If it is relevant, proceed. If it is not relevant, you will be out of order. Now, you have 9 minutes. At any rate, the affirmative side has 20 minutes to destroy all your speeches. Tanani mo ipamahayag karon. There is no question. So, it's up to you not to waste time. Kung relevant ka na sa main issue nga pamatudaan nga si San Pedro ay unang Santo Papa, you can proceed. Pero kung irrelevant na nonsense, save time. Proceed direct to the point. This is relevant to the issue. Go. Ang Catholic Encyclopedia, Volume 10, page 403, article Metraic, copyright 1913, says, the fathers, ngayon gawas na, the fathers conducted the worship. The chief of the fathers is sort of pope, who also lived at Rome, was called Pater Patrum. Sa Mitraic religion, naana ang pagtawag ng Ayaw Father. lagi ng Mitraic So religion. dito, unya ang Mitraic religion, 500 years, nagpuyo sa Europe itong panahon na. Lukop sila. Dito, makita na to, nga di ay, nganong dili makita sa Biblia, nga si Pedro, di mabasa, kanang iniyahan, di sa Biblia gikuha. Papul, nga dito rin kuha, ikan sa Mitraic religion. Sunod, aron mag-qualify na ko. Example. Na kining father gikan sa pagan nila na sunog. Aron mag-qualify. Ang Roman Catholic nanundok sa ideya gikan sa paganong example. Qualification. Pontifex Maximus. Father Yapon ang isyo. Catholic Encyclopedia Volume 10, article 4, page 270 under the heading title. Nag-ingon, as regard the title Pontifex Maximus, especially in its application of the book, there was further reminiscence of the dignity attached to the title in pagan Rome. Kaling magkamit kag Pontifex Maximus, nagikan sa pagan Rome. Sunod, iyon din niya, the New Webster's International Dictionary Volume 2, page 864, article Pontifex Maximus, Pontifex nagingon, Pontifex, High Priest of Ancient Rome, one of the 16 members of the Pontifical College presiding over the state religion. The highest religious authority was the Pontifex Maximus, Supreme Pontiff. Pitaye, ang Pope pero gitawag Supreme Pontiff. Kabalo mo ni Ana, Supreme Pontiff. This title was adopted by the Emperor and later by the Pope. I-adopt sa Pope ang Pontific, kakikan sa pagan. Ang sa gisulti sa laing encyclopedia. Okay. Before the time, for the clarification of the public, the moderator gave enough time to proceed and take note in the debate.
is main point of the debate. Nag-discuss naman kawin. Pamatud-an nga si San Pedro mao ang unang Santo Papa. So, you have to prove that si San Pedro dili maoy unang Santo Papa. Okay? The issue now, the first or not the first. So, reserve for the questions and take note, you will be guided on the issue nga siya mao ang unang Santo Papa, and you have to disprove nga dili siya mao'y unang Santo Papa. Ayaw pagbuwan. Isulti ka rin, ha? Gamit siya sa iyang rason na teksto, ako na gatong gikoreksyonan, ang sa Hinesis, wala na. Kaya na humanaman atong ipadayon ang mga punto na pwedeng magkuba sa isyo. Kaya gamit ang Pontifex Maximus. O na, ikan sa pigyan na, igamit sa Pope. Kaya nga ang Father, wala sa Biblia na title ng Father or Pope, di inaligikan. Ang Pontifex Maximus, kung siya gisulti sa The Encyclopedia Americana, International Edition, page 391, Article Pontifex, paragraph 2, 1994, edition na ganyan. The title Pontifex Maximus was used for the Pope from the 3rd century. Pope Paul II adopted it permanently in the 15th century. Ang gikan sa pagano, isundog mga kaigsunan. Kay ang Father, ang Pope, wala sa panudlo sa Biblia. Ay ang ideya ay naglubog ang Mitraik religion for 500 years sa akong gibasa ng encyclopedia. Misod ang Mitraik religion na pagano, 200 BC na nawala ini through the repressive regulation of Emperor Theodosius at the end of the 4th century. Pagkawala na 500 years naglubog. Kaya nga ang Roma, kung ako karon, moingon lang to, I can prove, bisag 30 pa, ka mga doctrinal practices sa Catholic Church, I can see that in the Mitraik religion, I can prove that in the pagan Roman religion, adopted by the Catholic Church. Usan ini kaning Father. Di ka nga sa Mitraik religion. Barkada na sa mga panahon, hawag ka ng Mitraik religion. So, ang pagkadili siya, una, dili mga po, mauna na mahinoon. Tama? Huwag kayo mag-ingon ang mga putulis ka po. Isa ko, nagadili una. Masayon sakto. Logically, very simple idea. Because it is being taught, it is not being taught in the scripture. Even the term Pope or Father, as I said, never used as a title of a religious group. But according to the history, it is really taken from the idea of the Mitraik religion. So Mitraik religion, 500 years, nagpuyo sa Roman Empire atong panahon na. And then, tanawa, pag-abot na ang title ng Pontifex Maximus, na title sa highest high priest sa mga bigan room, nag-i-adapt sa Katoliko. So ang term ng Father, ang term ng Pope, ingon akong katang wala daw, nakukup pa. Ang pag-ingon na ako na ang Genesis 17:5, litra por litra, na ang word na amahan sa dagang mga nasod. Pero paggamit niya sa Juan 1:42, si Pedro, si Simon, na imong Pedro, iyang gitugaya no, maong amahan sa siya sama nga si Abraham. Maayo magtug ang Abraham kay litra mabasa. Ang Hebrew, ang ngalan ni Abraham is a Hebrew name. From the two words, Ab, Father, Raham, many nations. So sa name nga Abraham, itutlo sa Biblia. Pero ang name na Simon, nag-change na dito. Bisang pagka-change ang name, di ka kabasa. Pinagulong ang Biblia. Kasi kinsay madung ganito nga nag-iyon pa. Ano ang kalapang? Waman mag-iyon ang kasulatan. Sa iyon sa 1 Timoteo 3:15, ang iglesia, haligi o sukaranan sa kamaturan. Ba't ko iyon ang teksto? Sukaranan, dinanto tamalukat, inigsuka dito. Huwag may po dito. Huwag po Father, asa ang po? Nasa ba sa kugat mo? Nasa iyang encyclopedia. Ano iyang encyclopedia? Huwag na ang uturo na. Huwag na magkita sa mga apostolis. Huwag na magkita sa mga encyclopedia, notebook. Si Pedro, si Pablo, si Juan, kauban sila pangahaw, kauban panihunto, kauban panihapon, apils na. Pero ang mga apostolis, huwag yun, moingon nga si Pedro, unang sa Papa. Huwag ka ni mayok sa Papa, una na mainok. Kasimpol. Simple lang mo ninyo. Lain ang inok una, katong timara niya. Pero inigbasa sa Biblia, huwag yun, intaon. So mga kaigsunan, dinhig haron. O sige, sulti sa 2 Timoteo 4:3-4. Ingon si Pablo, sa mga tuig 63 AD, ingon siya, muabot ang panahon na ang mga tao, dili na mga atis sa matuod na pagtulunan, kundi sa mga tinumo ang sungalanon. O nga nung dagan mo gyapon Katoliko Rompe. Kasi dito po, kasi nagtumo-tumo ang mga kungkatpag. Siya ang katumanan sa 2 Timoteo 4:3. Ano ba ang tabuhay ito?
Ha? Sila halibyo sa kanalan sa maturan. Ang mga teksto nga yung gamit. Ipasa na ko tanan. Huwag ibisa ko sa kabuo. Kanang ingon na po. Last 2 minutes. Yes, Dalian. Lala ko ibasa ko. Manutag specific, humana lagi kaniya na nakuba na ligi. Sa bayan sige balik ko ba. Isang kanang auto kumalikon. Judas 1:3. Akong basahon. Judas 1:3. Kaya nag-ingon. Iyon ang Judas 1:3. Nag-ingon dire. Minahal nga mga higala, paningkamutan ko ang pagsulat kaninyo mahitungod sa kaluwasan ang nga managsama natong naangkon apan gipati ko nga kinahanglan magsulat ako dayon aron sa pagtuo sa makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa atong magkagagahon ngadto sa iyang mga katawhan tiaw na nga labanan kadtong noong pagtuuha kadtong maong gitinuuhan kadtong maong pagtulunan ato ta kalaban iliglaban nato gawa may ko natulog pa na ito. Wait lang, hindi ako na. Masing pagkabilang tiga kiyawi. Isa pag 20 kayawi, hatag di na musupak. Ang musupak na, kaya itudlo sa mga turan. Wa isulti sa itong mga apostolis. Kinsay nagsulti? Ay ako lang kaatbang, oy. Sa mga ni mga kaigsunan, kung kita, mulaban ganit kang pundok, siyempre di ka muangay. 30 seconds. Sigurado ka maingon ka bitaw, no? Para ito mabungan lang po, nawa mga di musulti ang tagtungod mismo si Pedro, na siya ito, unsa gipalan ni Pedro? Elder! Unsa ang elder? Presbyteros, ang binisaya, makulang, Father! Tawag mag-Father po. Salamat o maayong gabi ka natin. Ay, salamat. Nauman ra. Ako niya protestante. Okay, salamat sa 20 minutos nga pagpaugdaw sa nagbutaog ng mga argumento ni Brother Pastor Ismael Painting. O karon ato nang ihatag ang paglatigo sa nag-ulbo-ulbo nga mga katarungan ni Pastor Painting. Atong ihatag 20 minutos na mga pagpangutana gikan ni Reverend Father Darwin Gitgano in a series of missions. You're the floor. Ang atong tema, pamatud-an nga si Pedro mao ang unang satupapa sa simbahang Katoliko. Unang pangutana, unsa may imong nasabtan sa term Pope? Ako nasabtan. Matod pa nimo, imo ka ni gigamit Father. Nya imong giingon nga si Pedro Father. Wag gani may ingon si Pedro Father, ilti ra gisulti. Ang atong kita mulaban sa imong nga namay, tagtuod kay si Pedro. Ingon sa I am an elder. Sama ako kaniyo fellow elder. So ang buot akong ipasabot kating sa kung tagirap kanang pulong Pope. Kanang Pope is an English version, is an anglicized term coming from the Latin term Papa, from the Greek word Papas, originally means Father. So nakasabot ko, pero ang ako nasabtan na ang imong intawong gipamahayag katumanan sa 2 Timoteo 4:3 nga manungha ang mga tao na magtudlok tumutungo nga sugalanon. Time. Question number 2. Salamat kay Yangko nimo ang kaulugan di ay sa Pope Papa. Sunod pangutana, kining pag-usab sa pangalan ni Abraham nahimo siyang amahan sa tanang nasod. Kining pag-usab sa iyang ngalan, meaningful, meaningless? Tubag, meaningful. Salamat. Meaningful. Kaya na may word yun nga Ab, Father, Raham, many nations. So sa term nga Abraham, naagyod ang pulong amahan. Pero sa term nga Simon, nga Pedro, diyan mo ko'y amahan. Ay, amahan. Siya rin naging, napako yung minute. Ay, so tingog niya. So, huwag yun ito. Ako magtanaw, maguna-huna ako. Kung unta na lang unta, no? Liso man nga ito, paring, hindi ko kumatawag Father, kay akin sa mga ko. Pare lang, pare, Darwin Gitgano. Maluoy punta sa inyo ha, kay ayaw intawong patungig po. Pedro, ay, hibaw, Question number, time, enough for the answer. Question number 3. Salamat kay pinanggang igsuon sa San Juan 1:42. Uyon ka, yang giusab ang ngalan ni Pedro. Yes or no? Yes, oy, giusab. Pero wala, mausap ka mahinong na mahimong Father. Giusab, oy.
bisang pagkapila usbon, ang pagkausap, bato na. O sa kulong sa Petros, Ngupa Paulstone ba to? Wakit ba nga, Simon, na change into Peter means father. Wala, taka na mo diya. Dumadjama raman, para magkaluya ko ka at bangda. So, mawari pa, tanawa na ko, lindanata na ipatiha ka ron. Nahulog man eh. O yun ba daw ko, meaningful, akin na meaningful. Okay, warning. Let's speak decently. Yes. No bad words. Proceed. Sunod, Next, time is up. Question number 4. sunod pangutana. Kining pag-change pa sa ngan ni Pedro, meaningless, meaningful. Di balik Ang pag-change, referring, ang unang question ako ni Abraham, pero ni Pedro na po. Kining pagkausap sa pangalan ni Simon at Pedro, Meaningful. meaningful, meaningless. meaningful. Kaluyaman. Kung sa'y meaning sa pagka-meaningful, wala mahimong father. Siya rin ang father. Kaluyaman kumagan. Kaluya. Change ano? Simon, ito. Peter, ako naman ito pag ganyan. Mababaw namin. Petros, from the Greek word Petros. Meaning, movable stone, little stone. Bato. O pananglitan siya mo'y gisultihan nga tukuron ka kung iglesia. Sa pagkalima lagi isulti. Kaya wala lagi siya inang siya po. Mas makabainti sa sultihan nga. Ikaw, Petro, iba po ng bato. Palay ko na po. Mas pagkabainti. Inaw. Kung mo asiyang po, ikaw naman po nagpo-pop ko niya. Okay, question number 5. Proceed. Sunod pangutana. Sa Isaiah 22, 21, 22, ang magkadawat ug Yahweh mahimong amahan. Ayay. Ay, sayo. Ayay. Ayay. Igsoon sa Isaiah 22, 21, 22, yang magkadawat ug Yahweh mahimo mang amahan sa numuyupyo sa Judea. Oo. Sakto ba ni sayo? Sayo. Qualify pa to. Gusto nyo, matatan gibe, agikatsa. Ato ba na ko sa'yo? Basahan na ko. You have 1 minute. Proceed. Katsa, kay bana. Sa'yo. Yan naman, wala gisulti siya. Wala gisulti siya versikulo nga ang mahimong, ang tika ang Yahweh, mahimong amahan. Ako basahan na kayon. Sunuban ka sa iyang imong piste. O baksan ko siya sa imong bakos. Unya, itukyan ko kaniya ang imong gahom. O mahimo pang, Amahan. mahimo siyang amahan. Okay, remaining time. You have time. Proceed with question number 6. Huwag pa na, naunod ang time sa panahon. Proceed. Question number 6. Audience, palihog. Audience, atong gihangyo ang audience worldwide. Ang katawan sa kalibutan na minaw kanato karon. A truth for a truth. And please help us let the truth set us free. John 8:32. Question number 6. Proceed. Matod nimo na sayop ang Isayas. Therefore, ang pulong sa Ginoo mo'y sayop. Ikaw na'y hustoron. Yes, pulo. Dili masayop ang Biblia. Ikaw ang Biblia. Qualifikasyon. Ako masahon. Mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem o sa Huda. Wa pagihatag ang Yahweh na amahan na. Papabango. O, padayon. O, isangod ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Sapaw. Kasi sapaw. Suspend time. Okay. Let's have a recess. Atong gihangyo, there are only 2 main actors of the debate. And we are just audience. Do not overlap the program. Please behave. And that's the final request. We will proceed if you have to behave. Give chance to explain. Question number 7. Proceed, Father. Okay, sato pa, angkon kagaron nga amahan day, gaan jud Yahweh. Suma si mong ibasa.
Tuba, di ko moangkon. Ako naman nag-iba niya. Ang gibasa na to, gibaksan, gibistihan, na imong amahan. Wa pa tigag yawi. Sa ato pa, dili ang yawi mo yung nakapamahan. Kasayong sakton, tanawin siguro, verse 22, pag-hatag yawi, humana na imong amahan. So dili ang pag-hatag sa yawi, mo yung nakapamahan. Pero ang imong sulti, imong pang-angkonon, na ang itagaag yawi, mamahan. Huwag mo magsulti ang Biblia. Humana na imong amahan, gibaksan, gibistihan, na imong amahan. Una, usap pag itagaan og yawi, dili ang yawi mo yung nakapamahan. Ang Sayop ka. Ang kunon ba nimo katong makadawat og yawi amahan dili? Dito pa na ako sa balik-balik. Yes or no? Dito pa na ako, dili lagi ang yawi mo yung nakapamahan. Di ba? Ako po Yes or no, sa katiguran. pagkutana. Ako pagkutan na mao ang nakadawat og yawi amahan di o dili. Dili lagi ako na dito pag dili lagi amahan. Wa pa sa kadawat og yawi amahan naman. Di ba sa ko ganiha? Gusto mo basahon ako? Balik na mission. So akong gibasa, gibistihan si Signa, gibaksan. Unya nahimo siyang amahan sa lumulog sa Jerusalem. Pag first dito, usa paghihatag ang yawi sa ni David. So wala paghihatag ang yawi, amahan na. Dili ang yawi mo nakapamahan. Sa ato pa, ang Amahan, kunon mo karon Japon. nga naa jud ay amahan. Oh, amahan gyapon. Dili na ko ang tulong na amahan nga. Amahan para sa imong pagkapo, dili. Di, Ang ako tulong na na ko, pinangga. amahan dili. Pero amahan sa Salamat. lumulupyo sa Jerusalem. Dili, religious group to. Palasyo. Ningon man ka nga dili pwede tawag amahan sumala sa Mateo 23:9. Ya karon ni og ko na po ka nga pwede jud sila kay mahimong amahan. Asa may dawaton nimi? Namo ni kining Mateo 23 di mo nga di pwede tawag amahan ang spiritual leader. Ya karon imong giangkon nga pwede dai. Asa may dawaton namo? Kadang una, ikaduha nimong katarungan. Katong gigamit sa Isaiah, mao ko'y dawaton. Tama jud dawaton. Gigamit ang amahan, bantayin, si Signa, siya ang nagbantay sa palasyo sa hari. Dili religion, dili religious group ang iyang pagka-father. Parehang amahan Abraham, dili sa religious group. Pwede. Ako lang gisulti na pwede. Pero religious group gani, iglesyang original nga gitukod sa itong Mandaluas. Huwag pa sa New Testament. Nabay nahinganlan nga Pope Peter, Pope John, Pope James, wala. Kay sa religious group, the term book cannot be applied, and that is violation to the instruction of our Time. Yeshua HaMashiach. Question number 9, proceed. Sa 1 Pedro 5:13 giangkon man ni Pedro nga iyang anak si Marcos bisan di siya biological father. Ang pangutana, unsang klaseng pagkaamahan? Ala patay ka ning kag religious karon religious man. Namahan man sa religious. Pagkaanak sa relasyon, nga siya, Ah, di violation. Ah, bukot. mao na ang Dili gani pa yung- Pero, Dili dili na- makapahimo niyang Pope. Ni- Kaya kung Ni- tinuod na- pa makapahimo tong Pope, tibo siguro ha, naglaray-laray na ng teksto. Nga si Pedro po, nga wa may bisag usa. Sa dili mo sarili ng imuhang interpretation. Bot-bot So, mo. uyon ka karon nga amahan siya sa pagtuo ni Marcos? Ito pag na ako kaniha. O, yun ka karon, Ito iklaro. pag nalagay Yes na or siya. no? Malagay, yes Ito or pag no? na. Yes or no? The question is categorical. You are mandated to answer yes or no. Ito pag na ako ganiha. Ah, yes or Answer no? yes or no. Yes or no? Nga iyang anak niya sa Yes pagtuo. or no? Yes Ito or no? pag na ako ganiha. Yes or no? Yes, anak sa pagtuo. Yes, anak sa pagtuo. Categorical Pero, question number yes, 7. Simple question. Yes or no? And now, you have Yes, clarified the anak sa answer pagtuo. is yes. Yes! Yes, nakoy 1 minute, nakoy 1 minute. Wala pa mahuman. Yes, anak sa pagtuo. Pero Ano niyo kung imo siyang interpreton, katungod ka ng teksto ha, makapahimong Pope ni Pedro, naglaray-laray na ng teksto sa New Testament, Pope Peter, Pope Peter, Pope Peter. Pero kay wakay bisag usa, dili na siya pwedeng gamiton na rason nga makapa-father, makapa-Pope ni Pedro. Ikaw rin nagsabot niya anak na mahimong ko. Ikaw ra anak, dili ito panudlo sa Time. Question number 11. Salamat kiniyang ko na kang amahan sa pagtuo si Pedro. O yun ka ba ang papa amahan sa pagtuo sa yes or no? Ayay, kana kategorical. Dili ko yun. Ano? Naku 1 minute. Kanto dito, siya maginag-agak sa pagkabig primero. Pareha sa 1 Corinto 4:15. Sila ginagmatuto ng makabig. Ang papa, huwag ka mo makita sa papa. Bato kasi sila nagkuyog na matuto. Nahimo siyang karelasyon imong nga anak o siya nahimong amahan sa pagtuo. Busa, dili applicable ang imong pangutana sa tinuod na pangutana. Niingon ka man kaganina, labas pa imong mga laway. Mateo 23:9, dili kinahanglan tawag og amahan. Ang usa ka tawo, kung dili ang Dios lang. Pero karon, ingon na po ka,
Okay ra oy, nga amahan sa pagtuo si Pedro. Asa man yun? Ganong di naman ka consistent karon. Diba? Consistent ko pareho man tanan nga isakto. Pareho tanan sa Matthew 23:9. Dili pwedeng magtawag amahan kay ang girefer, ang i-addressan ba yan ana ang religious group nga parisyo. So diyang gitudloan ng mga parisyo ay pagpatawag amahan kay sa religious group ang langit ng amahan ra mo'y tag-iyag tinubdan sa tinuhuan sa mga parisyo. Kaya sa mga ligat ang amahan ra. Ya dito sa usa anak sa pagtuo palihang korek pero wa man pud ing na nga kanang teksto nakapapop lagi ang tubag nako maglaray-laray na tanang teksto. Bisag usa wa man. Sumali ang interpretation niya. Sunod pangutana, sakto to maging ganina na nadungog na mo, di kinahanglan tawgon ang leader nga amahan. Sakto to ganina sayo. Sayop kong religious leader. Bawi na po. Balik na. Basta religious group, para sa parisyo, dili kay ang gibarugang tinuhuan nga gitudlo sa mga parisyo, ang pagtulunan sa langit ng aman, say amahan na, say tinubdan ang pagtulunan na. Pero magbutang-butang kag Pope, ikaw ba tinubdan ang pagtulunan na? Unang dili sakto nga imong tawgon ang religious leader o Pope. Unang sa religious group, sa original nga iglesia, religious group, di ba? Wa gyud bisan usa ka buok ang taon nga gitawag og Pope. Ano man, that is not applicable to the religious group, only to personal relationship as your son in faith. Okay, salamat. Di alis Roma 4 signs. O sa kaordinaryong amahan o sa kaordinaryong tao pero nahimo siyang espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Dios. O gihimo silang matarong sa Dios bisag dili sila mga tinuli. Kini si Abraham dili man ni Dios. Pero matud pa nimo ang mga spiritual leaders dili siya matawag nga amahan. Pangutana, sakto ba nga gitawag si Abraham nga espirituhanong amahan bisag dili siya Dios? Tubag. Sakto. Pero qualification. Pero ang pagka-espirituhanong amahan ni Abraham ang buot ipasabutan na diya sa Genesis chapter 22 sa diyang gihalad niya si Isaac na pinaagi sa iyang pagtuo iyang itugyan ang iyang anak nga itugyan dito nga ihalad for burnt offering. So nahimo siyang amahan kung kita usab kamaong mutugyan ngadto sa langit ng amahan si Abraham nahimo na itong amahan sa pagtuo. Pero dili religious leader kapo di man bahalag kapila mahimong amahan si Abraham pero wag mahimong Pope si Pedro. So mura kay ingon-ingog po na inyo pong libro. Basta ay sapat ko mahuman 1 minute. Asa na kay libro, bibasa ako nung Time. Proceed. Question number 14. Sunod pangutana matudi mo ang religious leader dili kinahanglan tawag og amahan. Pangutana sa Abraham religious leader dili. Tuba, dili sa religious leader. Tungod kay sa panahon ni Abraham wala siya gihandol nga mga katawhan nga siya maoy gadumala sa katawhan si Moses hinuon maoy religious leader pangita si Moses gitawag father. Sa punto na ko kadiha nga gipasabot kasi Abraham ang atong pagkamahimo niyang amahan sa pagtuo balikon ko tungod kay siya ray tao nga nakahimo pagtugyan sa iyang anak kay itugyan ngadto sa kamatayon kung kita kamao pumutugyan sa atong kinahon sa pagpakamatay sa atong pangalaga sa Abraham nahimo na itong espiritualong amahan pero wala magtudlo nga si amahan nahimong leader niya drive nimo nga si Pedro Pope tungod ni ana ay murag bro hindi pas ni kita na ba kung nasaan na Sunod pangutana pinangga nga inting. Kini bang term spiritual father dili din ni religious leader? Teka lang, kaya nalingaw ko rin. Balik. Kini ding espirituhanong amahan dili din ni religious leader? Dili, kaya ang religious leader sa mapalitan sa iglesia, na sila yung mga nagdumala, na yung mga kaiglesiyahan, na yung mga practices, mga na religious growth, na religious leader. Mga si Abraham pwede na itong amahan sa pagtuo. Mga kung atong sabton, mga naging, wala ilalis na ang pagka-espiritu na amahan, pero wala man naging makapahimo ni Pedro po nga po, saon na po. Abi kay si Abraham amahan sa pagtuo, si Pedro ako na timo, mapupo. Mga Peter, madelikado na. Wala nga, dili pwede. So ang kamatuoran, di kayo maguba. Hindi mo isa pag magkamagama tag-istorya ka na imong libro na si Pedro unang Pope sa Roma ang libro ang author ang ganito ang pinagsulat na Time. Question number 16. Di ba ang buhat sa religious leader maghalal o sa kahalal para sa Diyos? Yes or no? Ako nang gisulti kaganiha ang Yes or no? Mo ni buhat sa religious leader? Yes or no? depende nga po ang religious leader
Ang religious leader, ako nang gisulti. Ang religious leader nga gi-apply sa Matthew 23:9, nga ang religious leader, Mr. Moderator, usa siya categorical Yes ako or no question, ra, Mr. ganun Moderator. depende man yung Wa tubag. may depende dire. Oh, yes or no Ang naman na. buhat sa religious leader mo ba maghalad ngadto sa Dios na altar, mag-offer ngadto sa Dios. Ang pamatanan nako, mao ba ni ang buhat sa usa ka religious leader? Yes or no? mao na'y buhat sa religious leader kung pareha ni Mr. Moderator, Yes or no? Yes or no? Yes or no? Pila sa panahon ni Mose. Rule number 7. Categorical questions must be answered Ito categorically. ba? Ito ba? Yes or no? Yes or no? Yes or no ba? Padung ka. Make it Ingin ko gi. clear. Anin ka yes. Salamat. Answer. Yes. Okay, yes daw, yes. Salamat. Ito ba? And after your answer, yes, qualify. Ang akong qualification, pwede magkadili religious leader unya maka-open ka. Lahi ang religious leader Nabog mo, ay nakay kapag ka, grupo asa sa mabasa, katawan ng Hidala. asa mabasa. Sama kang Mose, sama sa iglesia, sama kang Pedro. Last 2 minutes, Kana sa ha? iglesia, pero walang tawag po. Ang nagtawag po, kanang nag-iitaw nilang libro. Di, bro. Last 2 minutes naman, so adun na lang nga di one question and one answer. Okay, 1 minute question, 1 minute answer man. So adun ay last. Last. Kay last di pero duha, 1 minute man duha question. No. O yun ka ba pinangga nga igsuon nga si Pedro nga kadawat og Yahweh kaduha kung di si Pedro ang unang papa kinsa man? Ito ba? Huwag Yaw na siya. ipapa sa iglesia. Ano, maghingal Yaw ng siya. patay. Huwag ka naghihingal ng bisang usa. Hindi tama magnaanawa. Ang Biblia, huwag kikisulti nga papa. O kinsa may unang papa. Kina, wala. Ay, bisa pa painti ka Yahweh. Pag-uyon ka. Pero ang Yahweh nga gihatag, kung tinuod pa, nga ang Yahweh makapapapa, ay wag na laray-laray na ng bersikulo. O Peter, Santo Papa, Pedro, pero wag may bisan usa ka buo. So ang Yahweh, dili nakapapapa niya. Pay 1 minute. Tiloko na ko ni kay. Ang pamutana kay ningon man ka ni supak man ka. Doon na ba kay standard reference? Nga dili Patay. siya first pope, yes or no? Wala na Ayay. akong referensya ang Biblia. Yes. Mr. Moderator, nangutan ako sa referensya. Kay Biblia og referensya man O, eh. asa may reference sa Ang ako notebook. na asa man, doon na ba kay referensya? Yan ang ingon, si San Pedro, dili unang sa puto papa. Doon na ba kay referensya? Yes or no? Na Sabi notebook. ka ba, yan ako na ganiha. Okay. Mr. Moderator, yes or no? Yes or no? Balik ang question, balik ka. Balik ka. The question is very clear, and this is okay. Worldwide, stop the clock. The final question is: aduna ka ba'y standard reference to prove that Saint Peter is not a pope? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yeah. Asa man? Okay, qualify, prove, and cite your reference, standard reference, proving that Saint Peter is not the first pope. Kanabang of notebook the ni Catholic mo. Church. Wala kong tubag, giilan ako nga ang Bible standard reference. Tungod kay ang buong reference, nakuha kasayuran. Sa Bible reference, aniya sa ako ang gidalang libro, duha ka buwan. Awang gitubig mo. Babylon Mystery Religion. May ISBN, may standard number siya. By the way, palihog sa tagaan na chance to listen and present your document. Palihog, silence, proceed. Okay. Ingon man siya. To me, is a standard reference. Ingon nila sa Babylon Mystery Religion, page 16. If we talk it look up better in the scriptures, it becomes apparent that he was not a pope. Sunod, sa pagkatugangan, may iyang ibutang diri nga ISBN standard number. Okay. For purposes of evidence, the other party has the right to examine the documents. And please submit the document. Oh yeah, listen. Listen. The purpose of
In order to prevail the truth, we have to open the light. Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Open the light. Open the book. Open the book. And any book you can examine. This is the book. Okay. Ang atong tema nag-ingon sumala sa Biblia o referensya. Wa kina inagyag na standard. Referensya, any reference yun. Maunay atong kuan. Wa na mayon. Wa na butang idihag standard yung mga edisyon. Okay. Any reference will do. Kaya ingon ang references. Wa na i-qualify kung sa reference. Okay, thank you so much. Thank you. Ato na na interpretation, wa ko'y pagsalite, wa karon pa ko ng tingog. No? Okay. Wrong. Okay. Wrong. The moderator would like to clarify what the main proposition is. Palihog silence. Pamatudan. Silence. Dula pa tayo panahon. Okay. Silence, please. It is now the time. Ribatan na. Okay, tagaan natin sila time to examine sa reference. It's up to them to... Si Ralph Edward Woodrow, Mr. Moderator, si Ralph Edward Woodrow, usa ka protestante. Anti-Catholic. Pero, affirmative, panata, libatal na ta. Okay. The moderator. Okay. Gani may standard. Okay. Why reliyon nga ginapos? Are you ready na ba mo for the rebuttal? Yes! Okay. The very purpose of rebuttal, mauna o sa basketball pa 3 points. 3-pointers. Okay? Now, the moderator give the chance, the right of the affirmative side to check your documentary evidence, and the moderator will now give you the chance to check the documentary evidence of the affirmative side. Will you avail your privilege to check? Okay na. So dili na ka mo check sa ilang evidence. Okay. So now, okay. So you have to wait and you never have to check their documentary evidences. Okay. So enough is enough. Now, ladies and gentlemen, for the final, the summary, a conclusion to give or to deliver the rebuttal for 5 minutes. This is a conclusion. Remember, during the rebuttal, no more objection. Consume 5 minutes for rebuttal. And now, the negative side, you have the floor for rebuttal 5 minutes. Hello. Ganiha mga kaigsunan, perting pangusok sa akong kaatbang, ginamit ang Isaias 22:1-22. Ako yung basahon, tanaw na to. Usarin ba na? Yung dire, Isaias 22:20 magsugod. Ang Ginoo mingon ngadto kang signa. Niadtong adlaw panahon ko ang akong sunugoon nga si Eliakim, nga anak ni Hilkias. Suluban ko siya sa imong biste o baksan ko siya sa imong bakos. Unya itugyan ko kaniya ang imong gahom o mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem o sa Huda. Wa payawi kihatag amahan. Tama? Wa payawi. Versikulo 22. O
O isa conjunction mo. Isa sang isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Dili day mao. Ang iyang istorya kani. Kaya taga-ag Yahweh mahimong amahan. Ya wala tong pasaon kay wa pagani ihatag ang Yahweh. Amahan naman. Ya lain pong pagkaamahan kay di po sa religious group. Pawagan mo. Sunod, iyang panginuskan ganina sa atong gatang kasi Pedro kuno ingon siya number 1 sa lista sa pag-apostol. Ang word apostol, sent one, ipadala. Pero arita, kinsa maging number 1 nila sa kanang Pangulong Haligi. Ato tanawon, Galacia 2:9. Kinyo, Pangulong Haligi yun. Paminaw, si Santiago, Galacia 2:9. Si Santiago, si Pedro, o si Juan, nga giisip ng mga Pangulong Haligi. So naghiskot og mga Pangulong Haligi. Kinsay gilista? Si Santiago, si Pedro, o si Juan. Number 1, Santiago, si Pedro, number 2. Number 2 naman di ay. Unya, rapa, pagkapangulo po yun ang gihiskotan. Pero para nato, bisan pag number 1 o number 2, dili na mo issue. Ang issue, kanang itudlo yun nila sa kamaturan na si Pedro sa ito papa, wala magod matudlo. Unya, dayon, ang nahitabo na ipatuo, balikon ko ha, patay paminawi ang iyang teksto. Gamit sa Genesis 17, verse 5, mga Abraham, giusap balik naman guni. Giusap, yan nahimong, bisan pag wala uspa, Abram, ang word of patir tagaan. Ram, exalted. So, Abram meaning exalted father. Ab is a Hebrew word of father. Ram is a Hebrew word of exalted. So, Abram, exalted father. Wa pagani i-change, nagyang father. Giusap, Abraham. Ang Ab is a Hebrew word of father. Raham is a Hebrew word of many nation. So, sa gihapon, litra mabasa. Kasi Abraham, amahan. Yan, gamit tayo akong gatang. Kaysa Juan 1:42, na si Pedro, siya Simon, giusap, o Pedro, mga ingon usap nga na si Abraham nahimong amahan. Si Pedro pag nahimong amahan, iyahan na to. Nga naman, pagkausap ni Abraham, amahan ra gihapon. Pagkausap ni Simon, pagka Pedro, wag yung amahan. Ang naay amahan, ang iyang sultira. So ang iyang amahan, yung nahimong po, Papa si Pedro, siya na yun in taon mo'y nag-istorya. Dili yun in taon ang panudlo sa kasulatan. Usa, balikon ko, ang word nga father, dili sa Biblia na nukad nga title, Midraic religion, ang pinaka-high priest nila, pater, patron. What is pater? Again, Greek word of father. Patron, fathers. Ang pater, patron, itawag ka na sa kahulugan ng father of fathers. Diba ang book, Last father 1 man, minute. maning father. So ang book, father of fathers. Patir, patron, samara. Kaya nga, ang ideya sa pagkatermino nga ang si Pedro, loyang Pedro, ay, no, ibaw, baka si Pedro, gihimo niyong papa. Ibaw, baka, ha? Wala pinaghunghong ni Pedro dito nga bro. Ano ka makahimo ang papa magkahawag kita. Tanang yung libro, sige, daghan. Isa pa mo sa kabargo yung libro. 30 seconds. Hindi kita masilbi dito ka nakalumpag sa itudlo. Ono Timoteo 3:15, haligi yung sakaran sa kamaturan. Yang magtudlok tumutumo, magtagpan ni Pablo. Wabot ang panahon ng mga tao, di na mamati sa matod na pagtulunan. Kundi sa mga tinumo-tumo na sugulanon. Tumo na di ay. Maayong gabi. Okay. Okay, salamat for the 5 minutes nga rebuttal sa ato igsoon si Pastor Ismael Bahinting Sr. And now, ladies and gentlemen, to close the debate is the final rebuttal on the affirmative side. Let's give the floor Reverend Father Gitgano, Catholic Faith Defender. 5 minutes. Salamat kayo, tinangga moderator, o salamat sa tulo ka moderator, o sa akong kaatpang karon nga wa ko maglisod. Yan naman iyang giangkon nga amahan sa pagtuo si Pedro. So hinay-hinay na ni gamay ron. Kinahanglan, negative ko siya, di siya mingog amahan sa pagtuo eh. Kaya negative man siya. Ang Papa, amahan sa pagtuo. Munang unang pangutanan ako niya, nasaktan ba nimo? Uyunan ba nimo? Ang term Pope, ang kahulugan ni Papa, uyon kay siya. No? Unang di lang 100% ang pagkauyon, pero na 19%. Ginagmay na. No? Unya, ibaw mo, sa iyang presentation kaganina, kung nakabantay mo, iyang gigamit ang Mateo 23:9.
bawal jud og magtawag sa pare o amahan mo nang mag-ingon siya paring Darwin. No. Di man mi pare. Wa man kumukugo siya ang anak. Ingna na lang nga Brad Darwin, no? Kay kung wag pare, duldoon nas pare, no? Father, no? Naghinay-hinay na dyan siya tawag na kog father, no? Pero di na ta magdali. Yung kabantay mo, matod niya, tumo-tumo, kini akong pinangga ng sunan, tumo-tumo. Pero kabantay mo, siya na po'y naigo sa iyang katarungan. Mao nang iko, baiting, pwede magkatong susihon ng imong standard reference? Ayaw! Ayaw dyan! Ayaw! Mahiga ni kay moderator, pwede ba ta? Huwag mo tigitaguan. Pero katong maong author mo nang hesitansya, kay doon na sa'y gitaguan. Ganong hesitansya, kay siya ang nagtumo-tumo pinangga nga igsuwa. Ini, mo na standard yun. Mo na nga, lisod magkay magtumo-tumo ta. Wa ni siya gidapigan. Standard reference. Pero niya, ayaw, oy. Ako kuwaon ta. Ayaw, father ba? Pero kini, pwede yun din akong ihatag niya karon dayon. Bisan pag ipadag uli. No, tanawa oh. The first Pope of the Roman Catholic Church is Saint Peter. Kunya, ni adari mga igsoon, ang list of popes. Ang nag-una din kasi sa basig si baginting nag-una din. Saint Peter. Ang nag-una, napatay mga dagway, mga igsunan. Kaya nga naman, dagway ni San Linos, Anacletos, Clemente, the first 266 na kasanto Papa, ang president na karon si Papa Francisco. Naidagway, kay di man tumo-tumo atuwa. Di kanuha. Ni angkon jud siya nga amahan jud sa pagtuo si Pedro. Unya, ang iyang gikutlo, Galatia 2:12, ang nauna kuno sa gimension si Santiago. Ikaduha man lagi si Pedro. Namura. Wa na buhat. O pa na nakutuan ibaw na buana. Dili na list of apostles. Pero kung patinudaanon pa siya, iya ang ikutlo ang Mateo 10, 1:2, upat jud ka teksto. Wa jud na giriba. Kay number 1 man si Peter ato. Wala niya, ini ato, dili dyan ni tumo-tumo. Unang haligi, ni angkon siya, nga si Pedro, giusapangan. Meaningful, meaningless. Nindot kay tabag, meaningful. Pero sa iyang explanation, wa na meaning. Nakita ninyo ang inconsistency sa pinangga na kong igsuon. 1 minute. Amen? Unsa may puriba na to, nakadawat pa si Pedro Yahweh, bisan pagpila na kay Yahweh. Kaya siya may unang nakadawat sa Yahweh among the 12 apostles. Therefore, siya ang first among equals, the primacy of Peter. Bisan si San Mateo, nahiuna sa iyang lista si San Pedro. Nahibaw ba si Pedro nga siya first among equals, siya ang amahan. Nahibaw, kay iya bang gitawag si Marcos nga amahan. Dito siya nakaangkon nga amahan si Pedro sa pagtuo. Unya, anay tabok, kay bawal ra ba? Sayop jud og butawag kag amahan sa usa ka tawo nga religious leader. Apan karon, iyang giangkon nga amahan sa pagtuo day si San Pedro, usa ka religious leader mga igsoon. Okay. Yawa. Lingkuran naman.